So, kamusta ulit kayo, no? Kagising ko lang. Kung hindi nyo pa napapansin. Ito na yung parang pangatlong video. Napag-desisyonan kong ibahin yung parang style niya. So, ito parang vlog siya. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ay pagpili natin ng proper na course. Medyo harsh yung lighting. So, tinatry kong baguhin yung habit na pagkagising ko wala akong ginagawa. So, medyo maingay ata yung dryer, so punta tayo sa labas. Yan, medyo mas tahimik dito sa labas. Yan. Hindi ko pa masyado alam yung ginagawa ko dito, no? So, pagpasensyahan nyo na. Simulan na natin to. So, kung gusto kong pag-usapan natin ngayon ay ang pagpili mo ng proper na course. So, nakalagay dito sa trusty ko na notebook kasi dito ko sinusulat lahat yan. May idea ko, no? So, nung pumipili ako ng course, siyempre research, ganyan. Tapos, may mga kukonsider ka talaga kung may pa PR pathway ba siya, ganyan. Or siyempre, pwede ka naman mag genuine study. Like, mag-aaral ka lang talaga. Pero siyempre, tayo mga Pilipino na di naman ganun may kaya, ganyan, is piliin natin yung may mga PR pathway, diba? So, yan. Kung gusto nyo malaman yung mga courses na may PR pathway, alam ko meron yan sa parang home affairs nila dito sa Australia. So, i-search nyo na lang or magbibigay ako ng link sa baba ng mga nakita kong sites. Based lang to sa experience ko, pero nung nagre-research ako, napansin ko ang mga madalas na may PR pathway dito is yung mga trabaho na ayaw gawin ng mga puti. So, tawag kasi dito is vet course. So, VET. Vet courses ay parang TESTA yun sa atin sa Pilipinas. So, yung mga vet courses is parang siya, more on labor work, matrabaho. And napansin ko lang is ayun yung mga ayaw gawin nga ng mga puti. Sabi din nila kasi yung mga puti dito is tamad sila. Tamad as in like gusto nila yung mga madadaling trabaho lang.
Yun lang yung masasabi ko. Basta ang tatandaan nyo lang yung mga courses o mga trabaho na madalas may PR pathway nga is yung mga labor jobs. So, for example, is nursing, yun nga, yung pagiging chef or sa hospitality industry, then pagiging teacher ng mga bata, then yung pag-aalaga ng mga matatanda or aged care, yung mga parang top. Then meron din naman sa uni like engineering, accountant, pero madalas yun yung mga ginagawa ng mga puti. And kasi dito, correct me if I'm wrong, ay syempre i-hire muna ng mga employer or mga company is mga puti muna syempre, di ba? Pag wala silang makuhang puti, and then kukuha sila ng ibang lahi. Kaya pala pinag-uusapan natin yung pagkuha ng mga company ganyan sa mga trabaho is kasi sila yung para magiging way mo para maging PR ka dito. So, working visa muna. Kung mag-i-start ka, student visa. Then, magta-transition ka kung graduate visa, and then working visa. Then, pagka pwede ka magpa-sponsor sa kanila ng working visa sa mga employer. And then, yun na, pag tumagal ka, pwede ka na maging PR dito. Yan lang muna siguro yung gusto kong pag-usapan ngayon. O, may darigdig pa ako mamaya. Di pa ako ganun kasanay mag-video eh. So, baka sama ko na lang muna kayo sa mga gagawin ko ngayong araw. Ngayong araw, sobrang init. Ewan ko kung may papakita ko sa inyo, pero sobrang init ngayon dito sa Australia. Hindi ko alam kung lalabas ako mamaya kasi sobrang init nga. Hindi. Pupunta wala akong gym. Baka isama ko kayo doon. Pero baka hindi ako mag-video sa loob. Yung papunta lang doon sa gym. And then mag-video ulit ako pagbalik ko dito. Baka maidagdag pa ako dun sa sinasabi ko ngayon or panibagong video na naman. So parang ito, trial lang to ng vlog style ng video dito sa channel ko. And yun, hindi ko nga alam kung paano ko pa i-edit to eh.